Kadalasan, dagat ang dinarayo rito pero hindi alam ng iba, may parte ritong mapapa-hashtag sweater weather tayo dahil sa lamig. Ito ang tinatawag nilang Little Baguio sa Barangay Bagong Silang. Sa Barangay Bagong Silang po, makikita nyo po na from mountain to ridges ang bayan ng Real. So meron po kami dong mga accommodation establishments na talaga pong mapapawaw po kayo sa view kapag po binisit nyo ang bayan ng Real. Nasa kilometer 99 ang camp resort na ito. Meron silang mga kwarto na kasyang hanggang sa 3 tao for 5,000 pesos per night. Shh! May natutulog, Yeros. I think you need a break. Oo nga kaingit naman tong si Kuya Drew. Ano? Sama ka sa biyahe ko? Oo naman, sama ko sa biyahe mo, Kuya Drew. Hello mga biyaheros! This is Ara San Agustin ng inyong Proxy Biyahero for today. At totoo nga, ang claim nila dito na Baguio feels daw itong lugar na ito dahil all year round na malamig dito. Nakikita niyo ba yung nakikita ko? Grabe, sobrang foggy! And grabe yung nature. As in, nature tripping talaga dito. Dito talaga yung perfect na lugar para magbakasyon kasi ang layo mo sa city. Hindi ko alam na meron palang ganito sa South. Akala ko sa Baguio lang may ganito. And ang saya-saya na na-experience ko to with you, mga biyaheros. Sobrang lakas kanina ng ulan pero ngayon, thank God, medyo konting ambon na lang. And sobrang foggy, makikita nyo naman, grabe yung mountains, the trees. Ang tagal kong hindi nakakakita ng ganito sa city. So, chine-cherish ko to. Chine-cherish ko tong moment na to. Nakikita ko yung nature ng Pilipinas at ang ganda. Para siyang hidden gem sa Pilipinas. Para sa mga bakasyonista dyan, sa mga lovers, pwede kayong pumunta dito. Solo time na to. Para sa mga mahilig lumangoy, may swimming pool din dito na hindi na masyadong malamig ang tubig sa umaga. Di yan joke, biyeros ha? Mula kilometer 99, sa 93 naman tayo. Ilang kembot lang at hindi nyo na kailangan pang lumayo dahil isang restaurant, cafe, and resort in one ang pwede nyo ring mapuntahan. They have not just one, not two, not three, but 5 swimming pools. Perfect sa one-to-sawang liguan ng mga naka-check-in dito. Tingnan nyo naman ang researcher naming si Aisel. Emote kung emote at wagas kung maka-aura sa kanilang infinity pool. Iba-ibang klaseng room siya. Merong pang family, up to 20 guests, kaya niyang i-accommodate. Meron ding view deck kung saan may panoramic view ng Sierra Madre. Busog na sa view, busog pa sa masasarap na Filipino food na pwedeng matikman sa kanilang restaurant. Nagre-range yun ng mga 450, pero sharing na siya, good for 3 persons. Para maging isang certified biyahero, kailangan mo ma-maximize ang bawat experience. Mapabundok, madagat, pailog, kahit naman lugar, kahit naman activity. Go lang na go. Kaya ang first activity ni Ara, river rafting agad-agad. Mga biyaheros, isa ang river rafting sa main activities na pwede nyong subukan dito sa Real. Babagtasin ang river mula Barangay Tanawan hanggang Barangay Tinoan. Ako, hindi ko pa na-experience itong river rafting. So excited na ako pero medyo kinakabahan ako kasi ayokong tumaob. Hindi ito yung in-expect ko na itsura nung sasakyan namin na bangka. Kasi ito parang nakikita natin na may mga malalaking salbabida lang siya sa ilalim tapos may mga kahoy lang yung upuan namin sa taas. Hala ko yung parang rubber boat na alam mo pwede mong kapitan. Yung pong aming river tubing is 1.2 kilometers from Barangay Tanawan. Exit po tayo ng Tignuan Bridge. Kada balsa ay may nakatokong 2 balsahero. Meron po tayong active na 52 balsahero po. Sila po ay isang asosasyon na naglalayong pong protektahan yung ating Tignuan Tanawan River. Dati po sila na mga illegal loggers. Pero we turn them as a sustainable livelihood. Okay, ready na? Ready?
kinatatakutan ni Ara? Excited na ako pero medyo kinakabahan ako kasi ayokong tumaob. Abangan mamaya. Kung madalas tayong mapalaban sa matatarik na daan kapag may pupuntahang waterfalls, ibahin nyo raw dito sa Real. Kid-friendly at pasado sa tuhod ng mga oldies ang Balagbag Falls. Doon pa man po ay namulatan na namin na tawagin ang lugar na ito ng Balagbag dahil meron po tayong mga ninunong katutubo na siya po ang palaki po siya ng aking lolo. Siya po ay kung sumagot ay pabalagbag. Kaya po siya tinawag na Balagbag. 40 pesos ang entrance fee at di nyo na problemahin ang lakaran dahil basic lang. Konkreto na kasi ang daan. Mataas ang falls at malawak ang pwedeng paliguan na may taas lang na 3 feet. May CR at may cottages din na pwedeng pahingahan kapag napagod sa paliligo. At ang panalo sa lahat, malapit ito sa dagat, 3 minuto lang mula sa falls ay pwede nang magtampisaw sa Real Beach. Sabi nila, to get to know more about that place, kailangan matikman yung pagkain na galing sa kanila. At yun yung gagawin ni Ara. Dito sa restaurant na ito, specialty talaga nila itong mga pansit, pero ang highlight talaga nila itong pansit habhab. So, titikman natin siya ngayon. Alam nyo, hindi ko talaga matandaan kung natikman ko ba to nung nag-taping ako sa May Laguna, tapos tumawid kami ng papuntang Quezon. Hindi ko matandaan. So, hindi ko rin alam kung paano yung proper way na kainin ito. So, meron tayong kutsara, tinidor, and chopsticks. So, exit na yung chopsticks, parang hindi proper. So, try ko tong tinidor. Itinidor natin siya. Hindi ko gets bakit may suka. Sinasawsaw ba yung pork? Tikman muna natin without the condiment. Ang sarap. Ang lasa. Kanina ka pa ba? Ayun! Ano ba ginagawa mo? Tama ba? Tinitinidor ko. Kala ko nasa fiesta ako eh. Paano ba? Teka lang. Paano ba tama ang pagkain nito? Ang pagkain yan, yung nguyain mo. Inuya ko naman. Pero paano? Hindi ganito kasi yan. So kaya sa may Ganito, ganyan, may dahon. wala talaga tong ano eh. Hawak ka siya ganyan. Ganyan. So, wala na to. Wala na yan. Okay. Mga chops ka. Ah, kakamayin? Hindi, wait lang. Hawak mo ngayon. Kaya ito may suka kasi. Ihilamos mo yung suka. Sige ko muna. Teka, ganyan na. Yan. Buksan mo yung suka. bubuhusan ng Yan, suka. Diba? Ang saya. Damihan mo kung gusto mong maasim. Okay? Okay. Pagtapos niyan, Ihilamos ko kumuha ka na. ng kutsara. Hindi. Kaya kami sa habhab, so... Kainin mo siya ng ganon? Oo, kakainin mo sa... ano... Totoo kaya, ba? Naku, yung ganda mo yan, patay yun. Sige, ba? oo, kinakain siya ganyan, oh. Sige nga. Yan. Totoo nga. Mm. Bakit ano bang meaning ng habhab? Yung tao kasi lang ito, kung hahababin mo talaga. Kainin mo siyang gamit yung ano, bibig mo. Yan. Pang Girl Scout pala to eh. Mm. Akala ko irarap mo siya, ganon. Alam. Dahil sabihin, kahit marami yung kamay mo, Okay lang. hindi, oh, Kasi may ano sapin. pa rin, oh. Kaya yung asim ng suka at yung alat ng pansit, hindi naman sobrang alat, pero syempre medyo may pagka-salty siya. Nagko-contrast siya. So nagko-complement siya. Kasi with kung each sa other. kanina, di ba, na walang suka. na walang So suka. parang, sabi mo nga, may Parang, kulang. So okay, ito talaga oo. yung masarap. Mas naging special siya dahil sa suka, di ba? Pag umilit na yung suka, ano yung bili mo? Suka na lang pala yung Yung pala yung masarap yung suka. For the long life ba ang hanap nyo, persons? Dahil marami pa silang iba't ibang klaseng fansit. Since may bowl siguro, syempre ito may sabaw. Ako sure ako lomi to. Kasi kinakain ko to kapag nagra-ride kami papuntang Batangas, ganun, Okay. sumasama ako. Tapos syempre may specialty na lomi. Masarap po yan. Tsaka may mga iba-ibang klaseng balls. Parang masabihin niya. Yung mga squid ball, Ayun, kikya, mga ganon. Ang sarap nito. Parang ang smoky nung lasa niya. Siguro kasi niluto siya sa ganito, no? Sa pot na ganito. Itong tatlo naman, ito talaga wala akong idea. Napagkakamali ko yung bihon at yung malabon. So, ito feeling ko, meron ding kanton. Ika muna. Ito yung kanton. Kasi yung okay. noodles niya mukhang pang kanton. Ito hindi ginaganon, no? Yung habhab lang. Hindi na sa'yo din. Pwede rin. No.
Kanton to, kanton. Di ba? Kanton bagnet. Puro bagnet nga siya. Ito, bidang-bida to, Kuya Riz, sa mga fiesta, tong bihon. Sa birthday, di Bihon nawawala to. yan. Oo, sure na ako dito, bihon na to. Hindi na pagkakaila. Ano partner niyan? Juice na malamig. O Oo. kaya iced tea, yan. Sakto yan, merienda, oh. Pero natry mo nang ipalaman sa pandesal yan. Ay, oo, natry ko na yun sa pandesal. Masarap din. Pero sobrang nakakabusog kasi. Ito yung hindi ko pa natatry ever. Yan, tigil. Tama ba? Cham? Cham. Buksan na natin. Ito na lang naman eh. Chami pala. Sabi sa hindi ko alam. Chami bagnet. Para siyang spaghetti na hindi mo maintindihan kasi parang ma-orange Tikman mo siya. kasi parang ano kayang klaseng noodles siya. Ay, bakit ito? Kakaiba yung salt niya. Ay, lilipat na ako ng gusto. Ito na gusto mo? Na. Lilipat na ako. Yung lasa niya parang healthy, no? Parang gawa siya sa gulay na ano na. Karora. Oo, parang ang salty lang nung flavor niya, pero masarap. So, sinukmani, dahil dati daw yung mga ninuno daw nila dito, ang tawag daw dito ay para siyang sinuman, itong sinukmani, sinuman, tapos merong mga mani as toppings. Pero, since siguro gusto nila mas matamis, so ginawa nilang latik. Ito, latik na lang yung nandito sa top. So, titikman natin siya ngayon. Ano bang comparison nito with Biko? Ang sarap kasi yung buko strip, parang naka-add siya ng hindi crunch eh. Parang crunch, parang ganon. May added texture siya, hindi lang siya kanin. Tapos latik. Parang may nangunguya-nguya ka. Yun ba naman yung favorite ko. Tapos yung tamis niya, saktong-sakto lang siya with the rice. Hindi siya yung sobrang tamis na parang ang sakit sa lalamunan o kaya yung sobrang tamis na umay. Ito rin ba? Kasi may banana leaf, di ba? So pwede mo rin ba itong kainin ng ganon? Pwede mo naman siyang ganyan eh. Sarap. I am the meeting is a God. All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the behind the show episodes all day, forever in your life. Let's go. Yeehaw!